Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so welcome back to my channel. So meron na naman akong bagong ipabike check sa inyo. Ito si Stout Champion road bike. Available na po dito sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so alamin natin yung specs niya. At the same time, meron din po akong ituturo sa inyo kung paano yung tamang pag-shift nitong Stout Champion na naka-Smudge R5. So para maiwasan din natin yung tinatawag din cross-shifting. Ayan, so kung napanood nyo yung cross-shifting ng MTV na naka 3x na in-upload ko kahapon, ayan, so meron din po itong cross-shifting ang road bike. Ayan, so ito naman, syempre, ito ay naka 2x, no? So pag road bike, so alamin natin kung ano ang tamang pag-shift para maiwasan yung cross-chain. So umpisa na natin. I-bike check muna. Ito, Stout Champion road bike. Available din po ito sa TikTok shop natin, JMC Bike Shop Bicol. Ship nationwide tayo kahit saan sulok na. Amazing day mga ka-JMC. Andito na yung Stout Champion road bike natin. Ayan. So ito po ay color blue with red color combination. At the same time, ito po ay alloy frame. Ayan. So size 49. Halos lahat naman ang gawa ni Stout ay size 49, medium frame na po yan. Okay, dito sa kanyang set tube nakalagay yung mismong size ng frame. Tapos ito Champion Stout Racing Bike Alloy 6061. Then dito meron niyang po lagayan ng battle cage. Ayan, sa frame naman niya, ayan, so combination siya ng blue red, no? So alloy na po yan. And the same time, yan po kung mapapansin nyo, hindi siya ganun ka-shoot weld. Pero mas gusto ko yan kaysa doon sa mga ano. Kasi mas nakikita ko kung merong gap yung pagkaka-weld niya. No? So, dito sa kanyang top tube, medyo may design yan dito na nakalagay na rin po yung model niya na Champion. Dito sa taas, World in Heart. Ayan. So, warning sign, mag-helmet kayo once na nagbabike kayo para mas maganda ang forma. Ayan. So dito sa kanyang down tube, ayan, nakalagay po dito yung Stout na brand. The same time, ayan, internal. At yung frame niya, ayan, medyo malapad dito. At dito naman may maliit, no? Dito may nakalagay din niya 6061 aluminum alloy material. Ayan. So dito sa crank niya is self-bearing yung kanyang bottom bracket. Crank niya ay 2x. Smudge din ang R5 yung kanyang FD. Sa RD naman niya ay Smudge R5. So ito po ay 9 speed. So bilangin na rin natin para sure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so sa hub naman niya is a steel. Rim niya is a Stout na brand. Alloy na po yan. Gulong naman niya ay 700 by 25C. Ayan. So sa hub niya at sa holes, bilangin na rin natin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 holes. Ayan. So, dito naman sa kanyang seat post, yan po ay quick release. Ayan, 27.2, stock pedal. Stout na rin po yung kanyang saddle. Ayan. So, dito naman tayo sa kanyang harapan. Ayan po yung Stout na logo niya. Then, headset niya ay ball bearing pa 4444 non-tapered. Stout po yan. Yung kanyang stem alloy, drop bar, the same time yung Bripster na o yung tinatawag nating STI, yan po L2 R5 Smudge, no? Okay, so dito sa port niya is a steel Stout super light. Then quick release yung kanyang unang gulong, ganun din sa likuran. Ito ay 160mm rotor, naka cable actuated, mechanical disc brake. Ayan po yung Stout Champion natin, naka 2x9 speed na. So, ngayon, papakita ko naman sa iyo kung paano ang tamang pag-shift dito kay Stout Champion. Okay na, so ipapakita ko sa iyo yung Stout Champion natin ay naka Bripster. Ayan, pero ito, simple pa yung sinasabi nila na STI pinakamadali nang sabihin, no? Pero ito ay Bripster, yung STI kasi sa Shimano. Pero ito ay naka L2 Smudge R5. So pero ito ay same siyang function doon sa mga STI natin, no? Katulad nito. Ayan. So dito, ayan yung shifter ng crank. Ayan. So ito yung release. Ayan. Yes, ito naman yung add, no? Ayan.
Ayan. So dito, sa crank, tapos ito yung mismong brakes niya. Okay, ngayon papakita ko sa iyo yung shifting. Ayan, so dito, sa mismong crank niya. Pakita ko sa iyo, bababa ko. Ayan, so yung crank, ito yung shifter, no? So dito, pag nirelease ko yan dito, so ito bababa. Ayan, so bababa siya dito sa number 1. So mapapansin nyo, no? So, pero, pag inangat ko naman siya, pagpunta naman sa number 2, ayan. Okay. Pag minsan may kalansing, so kulang pa po kayo ng isang click para mawala yung kalansing. Ayan, so mag-straight dito sa mismong FD, no? So, dito naman sa release, pagdating naman sa release, ayan o, kung cool, ayan yung mapapansin nyo, pag isang click lang, may kalansing kayong maririnig. So, double click, minsan tatlo yan. Kasi mostly ang shifter is 3x. Pero kasi ang STI, o yung mismo sa mga road bike, is 2x, no? So, kung para mawala yung kalansing, so, ang pinaka-suggest ko sa inyo, 3 click yan sa maliit. Okay, pag nilipat naman, malaking hawi. Pag may marinig na kalansing, kulang yan, dagdagan nyo pa ng isa. Pag dito naman sa likod, ito naman yung papunta dun sa maliit na sprocket, no? Ayan, so ito, bababa siya. Ayan, nakapunta, ando na siya sa baba. So, ito naman yung add. Ayan. Okay. So, yan yung shifting niya. Pag release naman, ito yung pipindutin natin pag release. Ayan. So, release po. Okay. Okay, so ngayon, kita nyo na kung paano yung shifting niya. So ngayon, papakita ko naman sa iyo yung kung bakit nagkakaroon din ito ng cross shifting. Okay, so ito na, no? Papakita ko na sa iyo. Bali, gaya ng sinabi ko nung kakaraan, ang pinaka-partner ng isang bike o yung chainring and to the sprocket ay ang pag dito ko sa pinakamalaki, yung pinaka-balance nito is yung maliit. Okay? So, pwede mo siyang iangat. Pwede mo siyang iangat until dito, no? So, number 3. So, laging tatandaan natin na yung number 1 ay nasa loob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, higher number dyan, mas mabilis. Pag dito naman sa crank niya, ito number 1, dito naman yung number 2. So, higher number pa rin, mas mabilis. Okay, so dito, yan, so mapapansin nyo na sa malaking chainring ako, no? Malaking chainring, so i-add ko, katulad nung pinakita ko sa iyo kanina kung paano mag-shift. Ayan, so ililipat lang natin. Ayan. So dito, hanggat maaari, so maximum na pag-gear nya, so hanggang dito ka lang. So may matitira kang dalawa. Okay? So as standard, so mapapansin nyo naman, yung mismong chain nyo medyo lumilihis na. So hindi na siya pantay. Yan po yung tinatawag nating cross chain. At the same time, yung RD nyo nagsisimula na siyang mahatak. Ayan. So papakita ko sa inyo kung ilalagay ko siya sa pinakamalaking sprocket sa number 1. Okay, so ilalagay ko na. Ayan, pansinin nyo yung RD nyo kanina. Ayan, so ang RD nyo is sobrang hatak. Tapos yung kadena nyo, ayan o, sobrang tigas. So tendency nyan, less kasi yan ng persa. So persado ka dito sa harapan, pagdating dito sa likod is wala kang persa o mabagal ka. So nagpagod ka lang. So yun purpose nyan, no? So at the same time, baka masira yung RD nyo o mahatak. So dito din, ang pinaka-balance nyan is i-release mo siya, no? So pipindutin mo ngayon itong pinakamaliit. Yan, gaya ng sabi ko kanina, ang click nyan is mga 3 para bumaba. So yan yung balance nya. Mapapansin nyo rin yung kadena nya, very smooth. Okay, sa mga gumagamit na road bike, bali ito yung maliit, yung ginagamit dyan para sa ahon. Ayan, so release nyan para magaan yung pagpepedal mo, di ba magaan siya, malambot. Ayan, kung mapapansin nyo sa ikot ko, ayan, magaan yan, no? So yan po yung pag-ahon. So mabagal ka,
pero yung pwersa mo mas malakas kasi malaki ang sprocket mo. Okay, so dito, pag nilagay ko naman siya sa pinakamaliit, so hanggang dito ka lang din. Magtira ka rin ng dalawa para balance din siya, no? Ayan, so balance yung mismong shifter ng FD saka yung RD nyo. Ayan, so kung mapapansin nyo ulit yung RD nyo, ayan, so naka-neutral siya. So halos tama na yung mismong setup nya. Pero pag nilagay naman natin yung dito sa pinakamaliit, ayan, yan naman, magkakaroon naman ng problem yan. Ayan, so issue naman yan. Ayan, so kung mapapansin nyo, ayan, sobrang luwag, lambot. Ayan, o. So magiging issue naman yan, malambot dito ang pagpipedal mo, mabagal ka. Pagdating naman dito, sobrang tigas. So syempre ito pa rin yung magdadala ng persa mo eh. Dito, iba-balance lang ito. Kaya lang ang nangyari, na ilagay mo dito sa pinakamaliit na which is ito ay matigas, tapos dito ay magaan. So less, ulit yan. Sayang ulit ang persa mo dyan. Okay, so yan po yung, tapos yung kadena mo, ayan, sobrang luwag. Okay, so dito, ayan, so sa mga road bike, sa mga gumagamit ng road bike, alam ko, inintindihan na nila yan. Pero ito ay tutorial lang para dun sa mga newbie at wala pang idea sa tamang pag-shifting, kaya nasisira yung RD nyo. Hindi kaya napuputo lang kaya kadena habang nagra-rides. So balance yan. So ito, yung pinakamaliit na chain ring, ang balance which is, at ang purpose is pag-ahon. Ayan. So dito sa pinakamaliit na sprocket is mabilis. Ayan. So pangat ng paangat, ayan, is pabagal ng pabagal. Pero ito is pang-ahon. Lagi natin isipin, ito ay pang-ahon, ito ay pang-rektahan. Ito ay pang-ahon, ito ay pang-rektahan. So dapat balance yung pag-shift nyo. Ayan. So kung ililipat nyo dito sa pinakamaliit, for example, lumaahon na kayo, diba, maahon ka, pabubelo ka pa lang. Pag feeling nyo nang hindi nyo na kaya, add ka. Kasi mararamdaman nyo yan once na nag-ride. Kung medyo natitigasan ka pa, nabibigatan ka, add ka. Ayan, lalambot yan. Okay? So yan, no? Malambot. Ayan, lalambot at lalambot. So hanggang critical na ahon na, ito na yung magagamit mo, yung pinakamalaking sprocket. So sa road bike naman, yan po yung pinaka-sprocket. Ganitong laki lang talaga ang mostly makikita natin. Bira natin makikita yung sobrang laki katulad sa MTB. Ayan, so balance. Bawa, lilipat ka, no? Lilipat ka naman sa pinakamalaki. Kung dito ka na nakastick, huwag kang maglilipat agad. So ilalagay mo muna siya doon sa gitna bago ka lumipat sa pinakamalaki, kasi para hindi agad mapersa yung anyong RD. Okay? So, tsaka ka ulit tigdag. Ito naman pang rektahan naman to. Sa mga patag, kung gusto mo mas mabilis. Ayan. Ginagamit yan lalo sa mga nagkakarera na nagtitraining kung paano maging mabilis. Okay, sana may makatulong sa inyo, lalo na sa mga newbie. Cross shifting, malaki sa malaki, maliit sa maliit. Ang standard is malaki dito, maliit dito, maliit dito. And then maliit, malaki. Okay, thank you and God bless. So ayan po yung simple na tutorial, lalo na sa mga gumagamit ng mga road bike and MTB. Meron na po akong na-post na MTB. Ayan, so dito ayun yung STI, no, ating tinatawag na Bripster. So yan, Stout Champion road bike. Thank you po and God bless. Okay, amazing day mga ka-JMC. Ayan, so kung napanood nyo yung update ko kung paano nga ba ang tamang paggamit ng isang 2x na mostly nakikita natin yan sa road bike. Ayan, so kung napanood nyo rin yung 3x, kaya po yung 2x, para may iwasan natin yung cross chain na tinatawag o maling pagsishift ng mga gears, no, ng ating bisikleta. Ayan, so sana meron tayong natutunan. Konting tips lang yan galing kay JMC Bikes. Ayan, so shout out po sa inyo lahat. At the same time, please follow nyo yung Facebook page ko, JMC Bikes Bicol.
Ayan, TikTok shop, nagsiship nationwide kay saan sulok ng Pilipinas. Ayan, so JMC Bike Shop Bicol, search nyo lang. The same time, syempre, don't forget to like and subscribe my YouTube channel, JMC Bike Check, para updated kayo sa mga bagong bikes and update dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Thank you po and God bless. Ride safe po sa inyong lahat, mga ka-JMC Bikes.